Good day, ma'am. My name is Nina Zentdita Ruha, and my partner is Caitlin Moralia. And now, we're gonna tackle about what is photosynthesis. So, photosynthesis helps plants, algae, and some bacteria to produce sunlight and carbon dioxide para sa ilahang pagkaon aron sila mabuhi diri sa kalibutan or diri sa earth. So, unsa dining plants? So, ang plants is, usa ni siya ka living organism nga ang ilahang gikuhaan ani og pagkaon is, which is ang ato ang sunlight. Di nakatabang ning plants sa mga tao, aron kita makaginhawa og kaning plants is usa ka ultimate recycles para ma-turn into sunlight and oxygen para sa mga tao. So, there are two types of photosynthesis. First, which is ang ato ang oxygenic photosynthesis, and secondly, ang anoxygenic photosynthesis. So, ang oxygenic photosynthesis is mo ni siya mag-produce og plants and oxygen para sa ato ang photosynthesis og para sa ato ang mga tao. So, mo ni siya ang magtabang sa mga tao aron kita makaginhawa. Kabaliktaran pud ning oxygenic sa anoxygenic. Kaya ang anoxygenic man photosynthesis dili ni siya makaproduce og oxygens, kalahian na gid ni siya sa oxygenic, kaya ang anoxygenic photosynthesis naara gid ni siya sulod sa plants. So, let's proceed to chlorophyll. So, ang chlorophyll is mo ni siya ang green pigment or ginatawag nato na leaves na makita nato sa plants. So, ang kaning chlorophyll is responsible ni siya to absorb sunlight and transferring energy to power photosynthesis para sa ato ang mga plants. Then, there are other pigments of chlorophyll. So, first, which is ang ato ang carotenoids, itong ginatawag og carotenoids. So, mo ni siya ang mag-help sa plants to absorb energy and protect them from damage, para dili maguba ang ato ang plants og dali-dali gikan sa mga bakterya nga makadaot sa ilaha. So, ang ikaduha is mo ning xanthophylls. Ang xanthophylls mo ni siya ang magtabang sa carotenoids para mag-absorb og light and support photosynthesis. So, ang kaning xanthophylls is gatabang ni siya sa carotenoids, kaya ang carotenoids is mo man siya ang mag-help sa plants mag-absorb og energy. So, ang ginabuhat sa xanthophylls is mo ni siya ang magtabang sa carotenoids para mag-absorb og light and magka-support siya sa photosynthesis nato. So, ang ikatulo is ang anthocyanins. So, ang anthocyanins is mo ni siya ang mag-help sa plants para maprotektahan nato ang plants para gikan sa stress and diseases, para dili dali malaya ang ato ang plants o dili siya dali maluya. There are two types of chlorophyll, which is ato ang first, ang chlorophyll A. Mo ni siya ang pinaka-importante o pinaka-abundant type sa ato ang chlorophyll. Responsible man ni siya god sa pag-absorb sa ato ang light and transferring dito power photosynthesis. So, pinaka-importante ning chlorophyll sa ato ang photosynthesis kay mo ni siya ang mag-absorb og light, energy para sa ato ang plants para mas mutubo pa og maayo ang ato ang plants og dili siya dali dugay malaya. And mas mulong last pa siya diri sa kalibutan. So, ang chlorophyll B, which is ang leaves or atong ginatawag pigment, is mo ni siya ang mag-absorb sa light and slightly different wavelengths. And it broadening the range of light that plant can use. So, mo ni siya ang mga light nga gina-use sa ato ang plants. So, now, let's proceed to chloroplasts. So, chloroplasts are the main site of photosynthesis, which is have inner and outer membrane. So, ang inner portion sa ato ang chloroplast mao ang nasay part nga grana and stroma. So, unsa din ning grana and stroma? So, first, we're gonna tackle about grana. Ang grana are connected ni siya sa stroma because ang kaning grana na made of thylakoid membrane. Ang kaning thylakoid membrane matakod lang niun nga sa next topic. So, mas para mas mahibalaan nato og unsa gyud ni siya nagikan. So, ang kaniyang grana is mo ni siya ang kanabitong murag istakanan og coins inside sa chloroplast.
Then ang kaning grana mo diri mahimo or mastak ang ato ang light dependent. So ang kaning light dependent mas masabtan ni nato siya unya sa next topic. So ang grana and stroma are connected each other because ga-exchange lang ni sila og energy. Mo ni siya ang thin membranes structure nga naa sa ato ang chloroplast. So, there are two types of reaction. Mo to kung gingon gaina nga ang light dependent and light independent. So, ang kaning duha ka reactions and other parts sa ato ang photosynthesis matakled ni siya sa next. So, I'll be reporting the light-dependent reaction. This happens with the thylakoid membranes of the chloroplast. Ang light energy nga gikan sa sun is i-absorb siya ni chlorophyll and then i-convert siya into chemical energy which is kaning ATP of NADPH. Kaning energy ang may used sa next stage. In short, ang light-dependent reaction turn sunlight into energy nga magamit sa plants. So next is light-independent reaction, also known as the Calvin cycle. This stages takes place in the stroma, which is fluid-filled space sa chloroplast. Unlike sa light-dependent reaction, ang light-independent is dili siya directly need og light. Instead, gamiton niya ang energy nga ATP ug NADPH nga na-produce sa light-dependent reaction to fix carbon dioxide from the air and mag-produce og glucose. Next is the three main stages of the Calvin cycle, which is parte siya sa light-independent reaction. Ang first stage is carbon fixation. Kanina stage is ang carbon dioxide nga gikan sa air is combined with 5 carbon molecule called RUBP or ribulose of bisphosphate. This reaction is made possible by an enzyme called Rubisco nga maka-form og unstable 6-carbon compound which quickly splits into 2. The next stage is reduction. In this stage, the molecules nga ma-form gikan sa carbon fixation is ma-convert into a more useful form called J3P, and it can be used to form glucose ug uban pang other compounds. So the next stage is regeneration. In this last stage, the plant use energy to restart the cycle para ma-make sure nga ang Calvin cycle can continuously and keep producing food. So next, I'll be explaining the two photosystems. Let's start with the photosystem 2 or PS2. The first photosystem that part in the light-dependent reaction. Ang main function is to absorb light energy and gamiton siya to split water molecules into oxygen. Next is photosystem 1 or PS1. It absorbs light best at 700 nanometer or P700. PSI is responsible siya sa final step in the light-dependent reaction. To summarize, ang PS2 nag-start ang process by splitting water and releasing oxygen, while ang PS1 finishes the process by producing NADPH. So next is C3 plants. Ang C3 plants is a common type na plants and siya ang nag-perform sa carbon fixation. However, under high temperature, kani nga plant is mag-face siya og problem called photorespiration. During photorespiration, Rubisco sometimes react with oxygen instead sa carbon dioxide, which causes plants to lose energy instead nga mag-produce og glucose. Next, ang C4 plants. C4 plants develop a separation system para mas efficient during hot and dry times. Instead of fixing carbon dioxide directly, ang C4 plants first capture CO2 in one type of cell and it transfer into another cell. Ang C4 plants have adapted by dividing the steps sa photosynthesis between two cells para mas productive under harsh condition. Next is CAM or carcellation acid metabolism, a strategy nga gigamit sa plants like cacti.
CAM separates the steps by time, dili by space, called temporal separation. Ang CAM plants are experts sa conserving water. So, paggabi as na-take nila ang CO2 tapos nag-produce sila glucose during day.